tungkol sa mga bagay na kung ano ang ginagawa ng mga Ukrainians. Sa aming pananaw, ito ay ang kanila ng desisyon tungkol sa kung paano nila gustong gamitin ang mga armas na ito. Ang Russia ay naglunsad ng isang pag-atake sa Ukraine at ang Ukraine ay may karapatan din namang umatake pabalik sa Russia. Pahayag ni David Cameron, ang UK Foreign Secretary. Russia at NATO nation nagkakaroon ng salungatan tungkol sa military aid para sa Ukraine. Nag-uusok sa galit ang Russia dahil sa mga pahayag ng top diplomat ng UK. May karapatan ng Kyiv na atakihin ang Russia. Isa sa mga pahayag ni David Cameron, tumugon ang Russia sa banta na dapat maghanda ang London para sa isang pag-atake. Mabilis na tumugon ang Russia sa mga komento ng dayuhang sekretary ng UK tungkol sa digmaan sa Ukraine. Sinabi ni David Cameron na ang Kyiv ay may karapatan na umatake sa Russia gamit ang mga armas ng UK, base sa ulat ng Reuters. Bilang tugon sa kanyang mga komento, ang Russian Foreign Ministry ay nagbigay ng matinding babala sa London. Narito ang babala ng Russia sa UK ayon kay Maria Zakharova. Dapat maghanda ang London para sa katotohanan na ang rehimeng Kyiv ay aatakihin ang mga sandata ng Britanya sa teritoryo din mismo ng Britanya at sa parehong paraan tulad ng ginawa ng mga Western-fed Al-Qaeda terrorists noong panahon nila. Ang mga komento ni Cameron ay ginawa sa kanyang second visit sa Ukraine mula nang siya ay maging Foreign Secretary. Nanawagan din si Cameron sa mga kaalyado ng Ukrainian na mag-step up at tiyaking nasa Kyiv ang kailangan nito upang manalo. Ang diplomat ng UK ay nagbigay din ng 3 billion annual aid sa Ukraine hanggat kinakailangan nila ito. Narito ang pahayag ni David Cameron, 3 billion pounds. Hindi lang ngayong taon maging sa mga susunod pa hanggat nangangailangan kayo. Kagaya ng una namin itong ginawa, ang mga weapon supply, mga training, maging ang unang paggawa ng security agreement. Kami din ang unang nagsagawa ng multi-year package na ito dahil sa tingin ko ito ay magagamit natin hindi lamang upang matulungan kayo ngunit upang sabihin din sa ibang mga bansa na ito na ngayon ang hinaharap. Ang multi-year packages ay para ipakita kay Putin na hindi lang kami naghihintay dito. Kami ay babalik at tutulungan kayo hanggat kinakailangan. Ang UK ay muling nangunguna sa paraan na kung paano namin sinusuportahan ang Ukraine. Ang anunsyo ng punong ministro ay ibibigay namin ang 3 bilyong libra bawat taon hanggat kinakailangan at talagang gagawin namin ang lahat ng aming makakaya sa paraan ng pagbibigay ng mataas na kalidad ng kagamitan na kaya naming maibigay sa ngayon at ang ilan sa mga iyon ay darating din ngayon. Sa mga tuntunin ng kung ano ang ginagawa ng mga Ukrainians sa aming pananaw, ito ay kanila ng desisyon tungkol sa kung paano gamitin ang mga armas na ito. Maaring gamitin nila ito sa pagtatanggol sa kanilang bansa, gawa ng iligal silang nilusob ni Putin at dapat nilang gawin ang mga hakbang tungkol sa bagay na iyon. Hindi namin tinatalakay ang anumang mga caveats na inilagay namin sa mga bagay na iyon. Ngunit upang maging ganap na malinaw, ang Russia ay naglunsad ng isang pag-atake sa Ukraine at ang Ukraine ay ganap na may karapatang gumanti sa Russia. Ang Ukraine ay may karapatan, tulad ng ang Russia ay nag-aaklas sa loob ng Ukraine. Lubos nating mauunawaan kung bakit nararamdaman ng Ukraine ang pangangailangang matiyak na ipagtanggol nito ang kanilang sarili at mapaalis ang mga Russian sa bansa nito at upang sila ay magkaroon ng kakayahang bumawi. Naganap ito 1 linggo matapos ipahayag ng UK ang pinakamalaking package ng tulong militar nito sa Kyiv. Pinasalamatan ng Pangulo ng Ukrainian si Cameron sa kanyang pakikipagpulong sa diplomat ng UK. Binigyang diin din ni Zelensky ang urgency ng pinabilis na paghahatid ng mga armas. Dumako naman tayo sa mga balitang naganap sa iba't ibang dako ng mundo. Nakiusap si US President Joe Biden sa Israel na dapat siguraduhin ng bansa na makarating ang panibagong humanitarian aid sa mga Palestino sa lalong madaling panahon. Naniniwala si Biden na importante na hindi maipit ang mga Palestino sa paparating na opensiba sa Rafah. At sa kabila nito, determinado rin si Biden na protektahan ang estado ng Jewish state ng Israel.
Gumagawa na rin ng karagdagang hakbang ang US para hindi na makapaminsala pa ang Iranian Army habang nagpapatuloy ang digmaan ng Israel at Hamas. Ayon sa bagong pulisiya na pinasa ng US, aabot ng mahigit $1 bilyong ang ipapadalang humanitarian aid sa Gaza. Mahahati ang humanitarian aid sa iba't ibang kategorya tulad ng pagkain, tubig, medisina at iba pang materyales. Samantala, nagpahayag naman ng panibagong warning ang Iranian President na si Ebrahim Raisi. Ayon kay Raisi, kapag nagsagawa pa ng panibagong operasyon ng Zionist regime, gagawin ng Iran ang lahat upang makaganti at madurog ang Jewish state. Naniniwala si Raisi na may kakayahan ang buong sandatahang lakas ng Iran na makipagsabayan sa Israel. Dumako naman tayo sa usapin tungkol sa opensiba sa Rafah. Ang Israel Defense Forces ay nagsagawa ng lahat ng kinakailangang paghahanda para sa Rafah ground offensive, ayon sa isang senior Israeli defense official. Kumbinsido ang Israel na Rafah ang huling balwarte ng Hamas sa Gaza. Kapag nakubkob ng Israel ang Rafah, mawawalan na ng impluwensya ang Hamas sa Gaza at mga kalapit na teritoryo. Nakahanda rin ang IDF na ilikas ang maraming mga Palestino na posibleng maipit sa opensiba. Hindi nagbigay ng timeline ang opisyal tungkol sa pagbugso ng Rafah offensive, pero positibo siya na ito ay matutuloy. Lumabas naman ang mga karagdagang reports na nagsasabing 2 brigada ng mga sundalo at tangking pandigma ang lulusob sa Rafah. Pinahiwatig naman ng US Special Envoy na si David Satterfield na hindi pwedeng umusad ang opensiba kapag walang maayos na humanitarian relief plan para sa mga kawawang sibilyan. Ang 679 Yifta Armored Brigade at ang 2nd Carmeli Infantry Brigade na tumatakbo sa hilagang hangganan ay nakatakdang umusad mula sa Central Gaza. At dahil kontrolado na ng IDF ang mga daanan patungo sa Rafah, naniniwala ang mga eksperto na wala nang makakapigil sa pag-usad ng mga brigada. Ang agresibong stratehiya ng Israel ay makakatulong sa Nahal Brigade na kasalukuyang humahawak sa gitnang teritoryo. Magsasama-sama ang mga brigadang ito para makasabay rin sa pag-usad ng 162nd Division. Kaya naman marami ang nagsasabi na hindi basta-basta ang operasyon na gagawin sa Rafah. Ito ay malaking operasyon na animoy martilyong dudurog sa mga natitirang puwersa ng Hamas. May mga panakanakang airstrikes na rin ang tumama sa mga teritoryo sa Rafah, dahilan upang mamatay ang ilang mga sibilyan. Galit ang mga sibilyan tungkol dito, pero wala naman silang magawa dahil nagtatago ang mga operatiba ng Hamas sa mga teritoryong residensyal. Nagbunyi naman ang mga Israeli strategists matapos sabihin ni Israeli Defense Minister Yoav Gallant na kalahati na ng mga Hezbollah commanders ang napatay sa southern Lebanon. Hayon kay Gallant, gumamit ng iba't ibang taktika ang Israeli Army at Intelligence Forces upang mapabagsak ang mga malulupit na commanders ng Hezbollah. Sinuportahan naman ng European Union ang kahilingan ng United Nations para sa isang pagsisiyasat tungkol sa mga natuklasang mass graves sa 2 ospital sa Gaza na nawasak sa mga pagkubkob ng Israel. Ayon kay European Union spokesperson Peter Stano, nakakabahala ang mga mass graves dahil may posibilidad na lumabag sa karapatang pantao ang parehas na kampo ng Hamas at IDF. Malawak na investigasyon rin ang kailangan upang matumbok kung ano ba talaga ang nangyari at bakit may mga mass graves sa 2 hospital. Sinabi ng UN Rights Office na ang mga operatibang kasama sa investigasyon ay dapat magkaroon ng maayos na proseso upang magkaroon ng mabilis na resulta. Nabahala rin ang UN Rights Office tungkol sa pagkawasak ng Al-Shifa Hospital at Nasser Medical Complex sa Khan Yunis. Ayon sa mga reports, halos umabot ng 340 katawan ang natagpuan sa mga hospital. Ang malaking porsyento ay nasa Nasser Complex. Pinabulaanan naman ng mga IDF officials ang paratang at ayon sa kanila, mga biktima ng Hamas ang kanilang nilibing sa mass graves. Alamin naman natin ang kontrobersyang bumabalot sa Russian military ngayon. Kinulong ng isang Russian court
ang isa sa mga deputy ni Defense Minister Sergei Shoigu dahil sa akusasyon ng bribery. Ang deputy na ito ay si Timur Ivanov. Ang kanyang kaso ay maituturing na high profile dahil sa kanyang koneksyon at angking reputasyon. Ayon sa reports, tumanggap si Ivanov ng large-scale bribe na nagkakahalaga ng 1,000,000 rubles o katumbas ng $10,500. Hinuli ng Federal Security Service o FSB si Ivanov at inaasahan na madidetain siya hanggang ika-23 ng Hunyo. Makikita sa lumabas na footage ang matapang na si Ivanov, naka-uniform pa at tahimik na tinanggap ang parusang ipinataw sa kanya. Nilinaw ng korte na nakipag-ugnayan si Ivanov sa mga ibang grupo upang isagawa ang bribery operation. Konektado sa mga kontrata ng Ministry of Defense ang organisadong krimen na isinagawa ni Ivanov at mga kasama niya. Kapag napatunayan ang mga aligasyon, maaaring makulong si Ivanov ng mahigit 15 taon. Hindi naman sinabi ng Kremlin spokesperson kung may kaso ng treason o pagtataksil sa bansa si Ivanov. Dinagdag pa ng Kremlin spokesperson na puro aligasyon ang nakapalibot sa krimeng binibintang kay Ivanov. Iniwasan din na sagutin ng Kremlin spokesperson ang tanong tungkol sa pag-usisa ni Putin kay Shoigu tungkol sa mga aligasyon kay Ivanov. Ayon naman sa Anti-Corruption Foundation ng Russia, malinaw ang ebidensya laban kay Deputy Defense Minister Ivanov. Si Ivanov at ang kanyang pamilya ay maraming luho tulad ng international travel, mga yate at maging mga helicopter na nagagamit sa kung saan-saan. Pinagbintangan rin ng Anti-Corruption Foundation si Ivanov na bumili daw ito ng diamonds at mansyon para suportahan ang kanyang luho. Maging ang leader ng Wagner Group na si Prigozhin ay pinagbintangan si Ivanov at mga alipores nito ng korupsyon at kawalan ng responsibilidad sa sinasakupan. Bago maaresto si Ivanov, lumabas ang video kung saan pinahiwatig niya sa mga matataas na Russian officials na siya ay inosente at biktima lamang ng mga maling haka-haka. Naniniwala naman ang mga Rusong investigador na hindi inosente si Ivanov. Sa katunayan, matagal na nilang sinusundan ang mga kilos ng Deputy Defense Minister simula pa noong 2016. Sa balitang Ukraine, pinagpatuloy ng Ukrainian Army ang pag-atake sa Russian gas facilities sa pamamagitan ng unmanned drones. Tinarget ng Ukrainian drones ang mga teritoryo ng Smolensk at Lipetsk. Ayon sa governor ng Smolensk, mabilisan ang ginawang pag-atake ng Ukrainian UAVs at nagkaroon ng matinding paglagablab ng apoy. Nakontrol naman ang apoy at walang naiulat na namatay sa pag-atake. Sa Lipetsk naman, natamaan ng mga UAV drones ang paggawaang metal at medicinal na importante sa Russian Army. 2 malalaking oil depots ang nilamon ng malaimpyernong apoy kasama na ang mga pumping bases at lubricant platforms. Natamaan rin ng mga drones ang mga pasilidad na naglalaman ng mahigit 26,000 cubic meters ng gasolina. Nagbanta naman ang Russia na papalakihin nila ang kanilang buffer zone sa Ukraine kapag tinanggap ng Kyiv ang mga long-ranged ATACM missiles na i-deliver ng Estados Unidos. Para sa Kremlin, delikado ang mga ATACM missiles dahil malayo ang distansya ng mga ito at may kakayahan silang tumama sa civilian infrastructure ng Russia. Samantala, hindi pa rin pumayag ang German Chancellor na magpadala ng long-range Taurus missile sa Ukraine. Lumabas ang impormasyon na ito matapos ang pakikipagpulong ng German Chancellor sa UK Prime Minister na si Rishi Sunak. Kahit na hindi magpapadala ng Taurus missile ang Alemanya sa Ukraine, sinusuportahan pa rin ng mayamang bansa ang rehimen ng Kyiv. Mas importante lang na tumutok sa depensa ang Ukraine at hindi sa paghahangad ng mga long-ranged missiles na makakapagpalubha ng digmaan. Bukod sa pakikipagpulong sa German Chancellor, nangako si UK Prime Minister Rishi Sunak na magpapadala pa ng karagdagang tulong sa Kyiv. Pabor si Sunak na palakasin ang depensa ng Ukraine laban sa pagiging agresibo ng Russia. Pero importante rin na hindi magkaroon ng sigalot sa gitna ng NATO at Russia. Nilinaw pa ni Sunak na mas magiging epektibo ang defensive cooperation ng mga bansa sa NATO,
lalo na sa darating na mga buwan. Pinirmahan naman ni US President Joe Biden ang lehislasyon na magpapadala ng military aid sa Ukraine bilang parte ng isang aid package na nagkakahalaga ng mahigit $70 bilyong. Para kay Biden, ang aid package ay hindi lang magpapalakas sa depensa ng Ukraine, pero magpapalakas rin sa kabuuang depensa ng Europa. Ang aid package ay napagkasunduan ng buong US House of Representatives at mabilis namang pinasa ng Senado. Kasama rin sa aid package ang mga bansa ng Taiwan at Israel. Namangha ang mundo ng teknolohiya nang nilabas ng Estados Unidos ang isang bagong robot na may flamethrower na nakakabit sa likod nito. Ang robot ay parang aso, may 4 na paa, at kayang makagalaw sa lahat ng direksyon. Kilala ang robot sa tawag na Thermonator at nagkakahalaga ng $9,420. Kumalat sa internet ang demonstration video kung saan makikita ang Thermonator na naglalakad, lumulundag at nagbubuga ng apoy mula sa flamethrower. Hindi sinabi ng kumpanyang gumawa sa Thermonator kung New Age weaponry ang robot. Pagkus sinabi nila na ang Thermonator ay isang regular na flamethrower robot na magagamit sa wildlife control, sa agrikultura, sa kasiyahan at sa pagtanggal ng mga malalaking tipak ng yelo. Ano ba ang kabuuang disenyo ng Thermonator? Ang Thermonator ay isang uri ng land drone na mayroong first-person view interface o FPV. May bigat ito na 37 pounds at ang flamethrower sa likod nito ay galing sa ARC technology. Quadruped din ang Thermonator, kaya naman maliksi ito na parang isang totoong aso. Bukod sa flamethrower at metal na katawan ng Thermonator, mayroon itong kamera at mga sensors na nakakatulong para makagalaw ito sa kahit na anong lugar ng walang balakid. Ang flamethrower ng Thermonator ay kayang bumuga ng apoy sa layong 30 feet. Mayroon rin itong sariling gasoline tank para sa pangmatagalang operasyon. Ang disenyo ng Thermonator ay nakabase sa Unitree Go-1, isang drone na may blueprint ng Spot Robot Dog na ginamit ng Boston Dynamics. Ayon sa Throwflame, o ang kumpanyang bumuo sa Thermonator, aabot ng halos 1 oras ang battery ng robot at mayroon din itong laser sight at advanced LiDAR mapping. Kinumpara naman ng mga netizens sa social media ang Thermonator sa isang Black Mirror episode na pinamagatang Metalhead. Ang episode na ito ay tungkol sa konsepto kung saan nagrebelde ang mga robot at lahat sila ay may kakayahan na hantingin at patumbahin ang mga regular na tao. Ang tanong ay kung legal ba ang pagkakaroon ng Thermonator robot. Ayon sa Throwflame, ang mga flamethrower ay unregulated at hindi tinuturing na dangerous weapon. Ang ibig sabihin nito ay pwedeng bumili ang kahit sino man ng flamethrowers at di na nila kailangan pa ng background check. Ngunit ang 2 US states ay may restriksyon tungkol sa flamethrowers. Kaya naman mahihirapan pa ring bumili ng Thermonator ang sino mang interesado. Sa California, kailangan ng permit para magkaroon ng flamethrower. At sa Maryland, bawal na magkaroon ng flamethrowers ang mga sibilyan. Ang parusa sa Maryland tungkol sa pagkakaroon ng flamethrower ay $250,000 na penalty at mahigit 25 taon na pagkakakulong.